Hello mga kanegosyo, ngayon ay sasabihin ko sa inyo lahat ng ginagamit ko na ink sa printing business. Kaya simulan na natin to pagkatapos ng intro. Hello mga kanegosyo, welcome sa aking channel. Ang channel na to ay tungkol sa printing. Kung interesado ka sa mga ganitong bagay, palike, subscribe at hit mo na rin ang notification bell para updated ka palagi sa mga video na upload ko na may kinalaman sa printing business. Hello mga kanegosyo, ngayon ay nag-aayos ako ng ink. Ito yung ginagamit ko ng mga ink sa printing business. At nagprint pala ako ng mga label mga kanegosyo. Ididikit ko kasi siya sa storage box organizer. Ihiwalay natin kasi yung bawat ink. Depende kung anong klaseng ink siya. Meron kasi akong tatlong ink na ginagamit sa printing business. Ito yung dye ink, pigment ink, at sublimation ink. So hiwalay muna natin yung bawat ink. Kunin natin itong storage box organizer. Yung isa lang muna. Diyan natin nilalagay yung ating mga ink. Maganda kasi na may lagayan yung bawat ink natin. At lagyan natin ng label. Unahin natin tong dye ink. Alam nyo ba mga kanegosyo na dapat nakahiwalay ang bawat ink natin? Kasi baka magkamali tayo ng lagay ng ink sa mga printer natin. At problema yun pag nangyari yun. So pag ganito yung ginagawa natin na may label at nakahiwalay ang bawat ink natin, mas less na magkakamali tayo sa pagsalin sa mga printer natin. Lalo na kung marami kang ginagamit na printer sa iyong printing business. Kuha ulit tayo ng isang storage box organizer. Pigment label naman yung ilalagay natin dito. At yung last na lalagyan natin, ito ay para sa sublimation. Kung gusto nyo pala mga kanegosyo ng ganitong storage box organizer, ay maglalagay ako ng link dyan sa description box ng aking YouTube channel. Ang size pala ng storage box organizer na to ay small. At meron din silang medium at large. Pili na lang kayo depende sa pangangailangan nyo. Saka murang-mura lang to mga kanegosyo. Itong small size na storage box ay halagang 15 pesos lang. Titipirin mo pa ba yun mga kanegosyo? Gagamitin mo naman siya sa business. Saka mas maganda na organize yung mga gamit natin sa printing business. Lalo na dito sa lagayan ng mga ink. Dapat magkakahiwalay ang mga yan. Yung dye ink, pigment at sublimation. Para hindi tayo malito pag magsasalin tayo ng ink sa printer. Alam nyo kasi pag nagsimula kayo sa printing business, magsisimula kayo sa isang printer. Tapos madadagdagan niya magiging 2, 3, 4, 5. Ganun yung mangyayari. Base yan sa experience ko. Kasi nagsimula lang din ako sa isang printer hanggang sa dumami. At itong 3 ink yung ginagamit ko. Ngayon ay i-separate na natin yung mga ink. Unahin natin itong dye ink. Itong ink na ginagamit ko na to ay ginagamit ko sa document print at photocopy. Yan yung mga dye ink ko. Ito naman yung pigment ink.
Ito naman ay ginagamit ko sa photo print. At ito naman yung sublimation ink. Ginagamit ko naman siya sa mga giveaway at souvenir. So bawat ink magkakaiba siya ng printer mga kanegosyo. Yan yung dahilan kung bakit dumadami yung printer natin kasi iba-iba yung ink na ginagamit natin. Yan na mga kanegosyo, nakabukod na yung bawat ink natin, yung dye ink, pigment at sublimation ink. Ganyan dapat yung ayos ng ating mga ink para hindi tayo malito. Meron nga ako nabasa sa isang social media na naaksidente niyang ipaghalo yung dalawang ink. Pag ganun kasi ang nangyari mga kanegosyo, masisira yung head ng printer natin. Kasi dalawang chemical yung napaghalo, yung dye ink at saka yung pigment. So pag ganun yung nangyari, ang pwede natin gawin ay i-drain lahat ng ink dun sa printer. Kasi hindi pwede mag-mix yung dalawang ink na yun. Kaya ginawa ko tong video na to para maging organized tayo sa mga ink natin. At para hindi na rin mangyari sa atin yun. Kaya ibukod-bukod nyo ang bawat ink nyo, yung dye ink, pigment at sublimation. Napakamura lang naman nung lagayan yan. Kaysa naman nagkalat yung mga ink mo kung saan-saan. Ako bumili talaga ako nito kasi pare-parehas yung brand ng ink ko. At nakakalito sila. Meron pa akong biniling isang storage box organizer. Medium size naman ito. Nilagyan ko naman siya ng mga gamit sa printing. Yung mga kalimitang ginagamit natin. Tulad ng stapler, glue, at marami pang iba. Yan mga kanegosyo, sinasuggest ko talaga na maging maayos tayo sa mga gamit natin sa printing. Kasi mas masarap magtrabaho sa printing kapag maayos at organized yung mga gamit natin. Para sa akin, mas makakapagtrabaho tayo na maayos pag ganun. At alagaan natin yung mga gamit natin sa printing. Bali hanggang dito na lang mga kanegosyo. Palike, subscribe at hit mo na rin ang notification bell para updated ka palagi sa mga video na i-upload ko na may kinalaman sa printing business. Thank you!